Magandang umaga Pilipinas. Uy, maraming salamat po sa mga nagpunta rito at nagte-text, tumatawag. At buwabati po ng happy birthday. Ayan. Sa DCRH, sa 87th birthday. Wow! Ang kauna-unang himpilan ng radyo sa buong Pilipinas. Thank you very much. Magandang umaga po. Mahabi ako po si Deo Mahalma at welcome sa ating palatuntunang damdaming bayan with halika na nga rito, Sister L. Ayan, at maraming naghahanap sa'yo rito, ha? Abay, nako, dito ang mamimigay na ambulansya at magpapanalo sa atin ng loto. Ayan, pero eto na, diretso na nga po tayo, mahabigan. Thank you very much, ha? Sa inyong mga pagbati, ayan. At ipakilala nga natin itong bisita natin. Kanina pa gustong bumati ng happy anniversary sa ating himpilan. Congressman Adora Pleito ng 6th District ng Bulacan. Congressman Kaador, magandang umaga po sa inyo. Magandang umaga po. Adios sa lahat po ng taga-panood ng DCRH. Isang maligayang 87th anniversary ng DCRH. Sana pagpatuloy natin ating makatotohanan at napapanahong mga paghihimpawid ng mga mensahe para sa sambayan ng Pilipino. Thank you, Kong. Diyan ka lang at marami ako itatanong mamaya tungkol sa water dyan sa Bulacan. Abay, bisita din natin. Abay, si Kuyang Colonel Vicente Cabatingan ng PRO Region 4A, ang Chief Regional Intelligence Division. Colonel Vic Cabatingan, Kuyang Sir, magandang umaga po sa inyo. Magandang umaga po, Kuyang Sir Dio. At At mula po sa aming bagong upong Regional Director, si Police Brigadier General Dominic L. Bacay, ay kami po ay taos puso pong bumabati ng happy 87th anniversary sa DCRH family. yung nag-retire ng di ba mabate? Nag-retire ng chief ng Region 4A. Ayan. Yes, ipahatid ko na lang din po ang pagbati ng aking dating boss, si Police Brigadier General Hansel A. Marantan. Ayan, diyan ka lang Kuyang Colonel Vic Cabatingan, sir. At ito pabatiin din natin ang lika na rito, Sister L, ha? Ayan, dami naghanap sa rito, ha? Ayan, pabatiin din natin ang mamimigyan ng maraming ambulansya at magpapanalo sa atin ng loto para tayo maging milyonaryo. Ayan, hindi natin kailangan ng maleta. Of course, mga kaibigan, ang General Manager ng PCSO, ayan, GM Mel Robles. Ayan, GM, good morning, sir. Good morning. Magandang lalaki sa inyong lahat. At congratulations po sa 87 years ng paglilingkod sa Pilipino. Ayan, sino ba ang nanalo ng Super Lotto ngayon? Ayan, okay, diyan ka lang, GM, sir. Ayan, Kung Ador Pleito, ayan, ano ba ang nangyayari sa Bulacan? Sa Pantabangan, ilang bagyo na ang dumaan. Ayan, bakit panay ang ulan pero kulang pa rin daw po ang water level ng Pantabangan Dam dyan sa inyong probinsya? At mukhang problema pa ang irigasyon ng ating mga farmers sa Bulacan, Kong Ador. Alam mo, Kadeo, gusto kong marami din kasing nagre-reklamo kanina ng mga farmers sa amin. Kanina narinig po natin ating kaibigan si Administrator Guillen, na alam napakasipag, magaling na administrador. Kaya lang po yung mga farmers kasi ngayon doon nagrereklamo dahil sa kakulangan ng tubig ng Angat Dam, sinuspindi nila yung pagbibigay sa irrigation. Yung palagi na sa dyaryo na 25,000 hectares ng Bulacan at Pampanga, wala muna tubig dahil nga bumaba na sa normal level ang ating tubig sa Angat saka sa Ipo. Yung Ipo Dam mismo na nagsusupply na nasa dyaryo palagi na 90% ng potable drinking water natin, yun ang gagaling po doon, sa pagbaba ng tubig, kailangan talaga kailangan itong aming ipinasa na makasaysayan na batas na itong isa sa LEDAC priority sa ating Pangulo, itong Creation of Department of Water Resources at saka yung Water Regulatory Commission. At talaga ito ang makakapag-isa. Kakaroon tayo ng central authority, yung single authority, para may accountability na sila mamamahala at yung mga
water resources natin. Naipasa na ba yan, Kong Ador, yung Opo. pag-creation ng Department of Water Resources? Napasado na po sa House of Congress. Sa katunayan, kayo, sa kaalaman ng ating mga kababayan, 15th Congress pa, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Oo. Pati sina JMA, sina Arthur Yap, sina marami. Ito ngayon kasalukuyan na ipinasa na being chairman ng government organization sa House. Nagkaroon kami ng joint deliberation dito ng chairman ng Public Works, si Congressman Roy Momo. At ito ay marami. Sina Congressman Ropos Rodriguez, Villaperte na isang taon, Congressman Villaperte na gobernador na ngayon. Nasa Senate na po. Nasa Sana Senate mapag-usapan na, na po rin ang balit-balit ako kasi wala pa tayong chairman ng Committee ng Public Works sa Meron Senado. ba? Baka si Senator Ping ang ilagay dyan, kaya gusto ko kabisado niyang Public Works para ma-deliberate na ito kasi kailangan natin po talaga para yung lima po ito kasi na mga MWSS, nandito kanina si kaibigan natin si Engineer Bobby Cleopas, NLDA, Laguna Lake Authority, yung National Water Resources Board, NIA, lima ito kaya kailangan talaga mapagsama-sama natin to, pati yung local water works, yung kailangan magsama-sama lahat po ito para isa na lang single authority central. Ma-unify lahat po ito para magkaroon ng single authority at mas Ayan. mabilis. Oho, tama po yan. Abay, dapat matutukan natin sa Senado yan, Kong Ador. GML Robles, sir. Ayan. Abay, kumusta po ang... may tumama na ba ngayon? Ano ba ang tumama ngayon sa Super Lotto at saka Mega Lotto? Ha? Hindi ko pa ho natitignan pero nung isang gabi, wala po. Last time I checked. Aha, ayan na. Alam po niyo ang PCSO ay unang-una nakilala ang PCSO. Abay, bata pa ako, numarinig ko ang PCSO nung araw na ang nananalo sa sweepstakes nung araw sa karera pa Opo. Karera pa ng kabayo pagka narinig mo ang PCSO, kilala po ang PCSO sa pamimigay ng ambulansya. Ayan, yan ang unang tumatak din. Siyempre sa mga tulong. Ayan, kumusta po ang pamimigay natin ng ambulansya sa buong Pilipinas sa GML Robles, sir? Well, nakatutuwa po ipaalam sa ating mga kababayan na lahat po ng syudad at munisipyo sa ating bansa ay meron na pong ambulansya. Hindi pa po nangyari ito na 100% ng cities and municipalities ay meron na pong ambulansya. At ngayon po, tinatapos na namin lahat ng mga provincial governments in time for the SONA. Magkaroon na po lahat. So, makukomplete na po namin ang ano namin sa Pangulo na sa larangan ng healthcare mobility, tayo po ay nakapag-deliver na sa lahat ho ng sa pinakasulok po ng ating bansa ay meron na po tayong na-deliver. Ayan, baka kung may mga wala pa ambulansya dyan, i-text ka agad habang andito si GML Robles. Ay wala po, nakakasiguro po kayo meron po lahat. Ayan, oo. So mula Apari hanggang Tawi-Tawi. Batanes pa po. Mula Batanes hanggang Oo. Tawi-Tawi. Opo. Ayan, abay meron na mga ambulansya. Abay, maganda yan, ha? At pero siyempre, bago ang mga programa ng PCSO GM, sir, ayan, yung issue pa rin po ng Lotto, ayan na. Kumusta po, ayan, sabi nga nila, sabi nga ng ads ninyo, kahit hindi ka manalo, pagka tumaya ka na, nakatulong ka pa. Ay, mga ganun. Kumusta po ang mga natutulungan ng PCSO? Talagang bukod ba sa namimigay din ba kayo ng tuloy pa rin po ang pamimigay ng tulong sa ating mga kababayang nagkakaroon po ng mga sakit, karamdaman, yung may problema sa hospital? Opo. Kung maalala po natin, ang 40% po ng charity fund ng nalilikom namin pondo ay binigay na po natin sa universal healthcare. So napakalaki na pong kabawasan sa aming charity fund yun. Halos kalahati po nasa PhilHealth na namin dinadala. At hindi naman namin pwedeng sabihin na naando na ho yung pondo ng charity ng PCSO sapagkat for the last 92 years, ngayong October, 92 years na po ang PCSO, nakasanayan na po ng tao na talagang the court of last resort nila pagdating sa healthcare, PCSO. Kaya nga po, hindi pa rin namin tinitigilan ang pagbigay ng medical assistance, pag-issue ng guarantee letter, pagbigay po ng mga hospital equipment sa mga nangangailangan. At kaya nga po namin kinoin yung aming slogan na ang PCSO ay hindi umuurong sa pagtulong. Aba. Dahil kahit po marami ng kaltas sa amin pagdating sa mga mandatory contributions,
napakarami po niyan, Boy Scout, Girl Scout, lahat po, meron kami, you name it. Ipatuloy pa rin po kami tumutulong sapagkat hindi na po natin magagamit na dahilan yon. As far as our people are concerned, hindi, nandiyan kayo para sa kawang gawa. Totoo yan, Chairman Sir, GM Sir, at kami po yung nagpapasalamat una sa DZRH Operation Tulong at ako mismo personally, pag kami mga lumalapit dito ay sumusulat ako sa inyo o kay Chairman Judge Felix Reyes. At maraming salamat at so far lahat naman ng mga inire-refer namin sa inyo at Operation Tulong ay naaaksyonan po ng PCSO GM Sir. Ayan, buti hindi kayo naubusan ng pondo para dyan. Awa ng Diyos. Yun naman pong source namin talaga yung lottery tsaka yung small town lottery. Awa ng Diyos, sumasapat naman po. Ay, lumalaki ba ang kita collection ng PCSO sa mga lottery? Talagang sa panahon po ngayon, bumaba po kami. Bumaba. Bakit na? Yung Bumaba crisis po. ngayon? Yung crisis po. Gawa ng simula ng pandemic. Hindi po. Itong Yung fuel. Fuel. Oo, mga 20% po ang ibinaba namin. Akala ko naapektuhan dahil sa isabong. Ayan, speaking of isabong, ayan, Colonel, diyan ka lang muna, GM Sir. Ayan, wala yatang kape si GM Mel Robles, at si Kaador Pleto at saka si Colonel Vic Kabatingan. Colonel Vic Kabatingan, Sir, ayan, kumusta po ang peace and order dyan sa Region 4A? Ayan, maayos po ba ang peace and order dyan? Alam niyo na po kasi, Sir Dio, itong Calabarzon is talagang napakalawak ito at malaki po ang population nito. Pero sa awa naman ng Diyos, lately lang, nabuwag natin yung grupo, itong kumukuha ng mga machine dyan. Kung nakikita nyo, yung maraming mga machine dyan sa mga convenience store, na kung saan... Ay, oo nga pala, nauso yung mga hold upan sa mga convenience store dyan. Ang kinukuha nila yung machine mismo, yung kung saan doon ka magbabayad, dinadala, tapos dinistrong ka sa ilang lugar, tapos itatapon. Yung parang ATM machine. Yung Yes, opo. Kaya nakuha natin yon. Yung apat na yon, yun po ay connected doon sa na-encounter po sa Region 3, sa Bukawi, the other week. So nandiyan, nakakulong sila, din nasampahan na rin natin ng kaso. Na-recover din po natin yung ginagamit nilang Toyota Innova Red. So yun po kasi yung nagpapasakit sa amin doon talaga sa Region 4A. Buti na lang nakuha natin dahil sa tulong na rin ng pamayanan. Ano itong mga sindikatong taga Region 4A, Calabarzon, o galing sa Metro Manila ang mga ito? Nung based doon sa aming interview doon sa mga nakuha natin, ito yung mga galing sa kulungan din. Galing sa kulungan? In fact, yung isa dyan ay 18 yung kaso niya, puro robbery. Kaya nung ma-profile natin tong grupo na to, wala silang ibang kaso, puro robbery. Except may drugs din sila. Pero kalimitan is, yung isa nga dyan is nangulong na sa sablayan for 8 years. Paglabas niya, bumuulit ng grupo. Ito naman ang tumitira. Kaya lang lumawak sila kasi abot hanggang Region 3, din NCR, din dito sa amin sa 4A. Nakakalungkot lang kasi dito sa probinsya ng Rizal, doon sila kumukuha ng hideout, kaya nakuha natin yung hideout nilang dalawa din. Ayun, grabe pala. Nakakulong na, ba't nakalabas pa at nakababuo pa ng sindikato uli? Yes, na-serve kasi niyang sentence yung sa sablayan. Yung iba naman doon, na-dismiss ang kaso. Kaya yung iba dyan, may mga existing warrant of arrest. Yung isang namin dyan meron kaming siyam na warrant of arrest ang hawak namin dyan. So, meron pa kaming sinusundang mga tatlong personalities pa yan. Ayan. Hawak nyo rin ba, Colonel Kabatingan, sa yung issue naman ng mga missing sabongeros? Ayan, di ba sabi, itinapon daw dyan sa Taal Lake? Nung pumutok po yan, hindi pa po ang Regional Intelligence Division. So alam naman po natin yan na may mga na-issue na po na warrant of arrest doon. Yung iba nandyan na sa custodial. So ongoing pa po yun. Nasaan na si Charlie Atong Ang? Sa ngayon po, ongoing ang tracking namin sa kanya. Andito ba sa Pilipinas o nasa abroad na? Meron pong mga lumalabas na information na nandito pa. So tuloy-tuloy pa po yung tracking natin yan. Si General Bantag? Sa ngayon po, wala pa kaming nakuhang info dito sa part ng 4A. Pero tuloy-tuloy po yung tracking natin dyan. Si Saldico? Alam naman po natin nasa labas yan. Mukhang safe na yata, nasa France Ayan. Sabi nila Kaador GML Robles sabi nung kaibigan natin nasa isang military attaché. Ayan, kuya natin Ganun pala yun pagka daw ang isang applicant ng political asylum,
hindi pa naaprubahan yung kanyang yung application ni under custody na, parang protected na ng bansang kanyang ina-applyan na ng political asylum. Yun ang sabi nila. Ayan na. Anyway, Kaador, ayan na, balikan nga natin itong tubig nyo dyan sa Bulacan. Ayan na. Ilang bagyo na po ang dumaan. Wala na bang baha dyan? Sa Bulacan, maraming nagbabaha pa. Lalo na yung distrito ni Congressman Danny Domingo, yung Hagonoy, Kalumpit, Malolos, talaga nagbabaha pa ron. Mababa talaga. Kaya lang, ginagawa naman po ng paraan ito, kaya lang matagal na. Matagal na kasi ito eh. Kaya siguro sinabi ng ating Pangulo ngayon na may 2027 budget na unahin nila lahat itong mga priority projects na ito. Gusto ko lang tutugan kanina yung Department of Bago Water. tuloy yan, bako bako dumako sa issue niyan na Kaadora Plato, sir. Nagtataka tayo, ayan, yung ang dami nasasayang sa mga baha, ayan, dahil sa flood control scandal na yan. Pagkatapos ang mga dam natin sa Bulacan kinakaus pa ng supply ng tubig o kaya mababa ang water level. Ayan. Doon sa proposal ninyo, ayan na, ano ba ang mga pagbabago na dapat gawin, asikasuhin? Kasi sa abroad, di ba, yung ulan naiipon. Dito sa atin, nasasayang. Ayan, nakakapaminsala pa. Ano ang mga features nitong sa bill ninyo sa pagtatatag ng Department of Water Resources, Kaador, sir? Tama ka doon, Kadeo. Yung dapat ito, napag-usapan nga lang namin, nakita kami ni Administrator Gillian dyan sa labas. Sa nangyayari. At sa mga committee hearing namin, umaattend palagi yan, kasi pag yan. Talagang kailangan natin ito, kaya yung purpose po nito, itong Department of Water Resources, kailangan gagawa tayo ng series of dams sa taas para yung excess rainfall ma-impound natin bago sa tagulan para magamit natin yan sa tag-araw. Opo. Kaya nga, bilang isang technical man, isang inhinyero rin, na matagal na kasing pinag-uusapan to, kaya kailangan talaga magpalagay tayo doon sa taas. Kasi yung Angat Dam talaga, yung Angat Hydro, nandun sa Norsagaray, Angat ang tawag doon, kailangan na Norsagaray, Barangay San Lorenzo. 8 kilometers pababa, nandun yung Ipo Dam. Yung Ipo Dam naman nasa Barangay San Mateo dito sa Norsagaray pa rin. Dapat doon sa pagitan doon siguro, dapat maglagay doon ng isang dam, malaking dam, para ma-impound yung mga tubig. Alam po nyo, itong ginawa ngayon dito nandiyan pa ako noon, 19 years ago nung mag-retire ako. Kami nag-umpisa niyan yung Pasig Marikina project na billions, we spent billions there. At aba lang po, ngayon lang, next year yata, matatapos na po ito. Ang kapasidad lang po niyan, para sa kalaman ng ating mga kababayan, ay 900 cubic meters per second. Wow. Kailang yung Per rainfall second, na 900, yung kapasidad. Kailang yung bumabagsak na rainfall natin is 2,300 cubic meters per second, more than doubled. Kaya saan pupunta yung mga excess na yan na rainfall? Di pupunta lahat sa baha. Kaya tuloy talaga magbaha, mag-overflow talaga yan, at magbabaha talaga ang Metro Manila. Kaya kailangan natin po ito, yung dam, para sa tag-ulan, sa tag-araw, pag mababa yung mga tubig, yung shortage natin, mababa ngayon yung dam natin sa Angat, yan ang gamitin. doon natin hindi lang po doon. Magagamit pa natin doon sa mga irrigation, sa mga farmers, 25 hectares dito sa Pampanga Tarlac, ay Pampanga Bulacan. At yung mga ibang true filtration, magagamit pa natin yung inumin yan dahil sa balang araw, because sa urbanization, parami ang tao. Ay, totoo po Baka yan. kulangin po yung supply ng tubig na nanggagaling sa Ipo Dam. Napag-usapan ba sa creation ng Department of Water Resources, Kong Ador? Alam mo, may magandang panukala, GMML Robles, si Congressman Danny Suarez ng Quezon. Sabi niya, di ba yung may tubig dyan sa Sierra Madre, yan, ang daming tubig na dumadaloy ng tubig na tatapon sa Pacific Ocean. Sabi niya, may panukala siya na gawan ng malaking tubo yung instead na matapon yung tubig na nanggagaling sa bundok yung napupunta sa Pacific Ocean, dalhin dito sa Metro Manila. Hindi ba napag-usapan yan sa inyong panukala yung mga ganyang na nasasayang yung mga tubig natin? Dito sa Sierra Madre, doon dapat sa General Tino, maglagay tayo isang dam pa ron para doon doon pupunta yung mga manggagaling sa Sierra Madre Mountains. Gagawa tayo ng malaking dam doon sa somewhere sa
Sierra Madre. Geraldinho. Yeah, Aba. sa Geraldinho mismo. Geraldinho Isa yan. is part ng Bulacan yan. Nueva Ecija. Nueva Ecija na. segundo. Oo nga pala, Nueva Ecija na. Ito mismo at saka sabi ni Administrator Gillian kanina, may mga ginagawa na sila na at saka sa katulong ng pump ongoing na yung project nila, makakatulong yun yung sinasabi ni Administrator Gillian kanina sa akin. Sana Matuloy. Mapapundohan na natin to. Kaya gusto Ayan. kong lumusot to sana ito sa House kasi para mapirma natin Pangulo. Anyway, this part ng ayan. lidak ito, kasama sa lidak natin Pangulo. Maganda yan. Si JML Robles, mga kaibigan sa... JML, ayan, maganda yung Kong Ador. Ayan, sana nga ay matupad yan. JML Robles, ayan. Taxable na nga ba ang panalo sa PCSO? Opo, taxable na po, matagal na po. Ganun ba? Pagtaya pa lang po, doc stamps 20%. Ganun. So pag nanalo ka, another tax on winning 20%. Kaya sinasabi ko nga po, sa iba libre ang mga harap. Sa PCSO may tax agad ang pangarap. Hindi ka pa nananalo, may buwis na po sa amin. Ayan. Ba't ba binisan ang panalo? Dati wala namang buwis. Ayan, Ayan, kailangan sa dami ng humingi ng tulong. Sana po, Para sa ang charity. ideally, dapat po, hindi dahil diretso na po sa tao kami. Pag binubuwisan, umiikot pa ho yan. Pero ano ba ang tip nyo para kami ay ni Nakenel Big Kabatingan, Kaadore, manalo sa loto, ha? Tumaya po muna, tumaya. Number 1 po, kailangan tumaya. Magkano ba isang atayan na isang combination sa loto ngayon? Yung 6 digits po ay 25 pesos po. 25 pesos, ayan. So yung 100 for combination na yan. Ayan. Okay, JML Robles, sir, ayan. Magkape-kape lang muna kayo dyan. Ayan, Colonel Kabatingan, sir, ayan, sabi mo, nakikinig yung mga kuyang natin sa babatiin mo yung mga kuyang natin sa Laguna. Yes sir, thank you Sir Dio. Batiin ko na lang po yung mga kakuyang ko sa Pinagsabitan Lodge number Pinagsabitan Lodge. 26, Santa Cruz, Laguna. Ayan, at kung may issue ng hindi maganda dyan sa Region 4A, kayo po ang hahanapin namin. Yes sir, makakaasa po kayo at lahat po, anytime po, pwede nyo kami tawagan. Ayan, okay. Ka-Ador, ayan, maraming salamat sa mga pagbati, pagpunta rito. Colonel Vic Kapatingan, Kuyang Sir, at GM Mel Robles. Alam ko, humigi ka ng lotto ticket dyan mamaya. Ayan, thank you very much. At wag muna kayo alis dyan at magkape-kape muna tayo. Ayan, Ka-Ador. May kadagdagan lang sana akong Sige po. Kadeo kasi pinaabot din ng ating mga kababayan dito sa 6th District ng Bulacan, aking 3 mayor, Mayor Oming Ramos sa Santa Maria, Mayor Joe Bautista ng Angat, saka si Mayor Merlin Hermar, bumabati sila ng happy anniversary sa 87th anniversary ng DZRH. Ayan, Maraming salamat po. Maraming salamat po. At si Governor Daniel Scorpio Fernando, yung nagpaparamdam, kumusta na siya? Baka darating naman dito ngayon. Ganun ba? Malakas na ba ang okay na ba ang health niya? Ayan. Magaling na. Magaling na. po. Oo nga, palagay ko may magaling sang therapist eh. Ayan. Ay, Gov. Daniel Fernando, good morning. Mga kaibigan, babalikan po natin, alam pa natin mga bisita rito. Asa na nakita ko kanina si Congressman Ridon, tsaka si Joel Chua. Umalis na ba sila? O nga pala, may impeachment pa mamaya. May impeachment trial pa. Ayan. Okay, babalikan po natin ang mga mga balita natin. Kung Adora Preto, sir, maraming salamat po. Ayan, Kuyang Colonel Vic Kabatingan, magandang umaga po. Ayan. Pinapaabot po ng ating Chief PNP General Nartatis ang taos puso niyang pagbati sa 87th anniversary ng DZRH. Ayan, maraming salamat po. At sana dalas-dalas yung pagpunta rito, ma-interview namin kayo, malaman namin ang pangyayari. At syempre, ayan, ang PCSO na parating nandyan, kaagapay. Huwag kayong magsasawa Mel Robles, sir, kung mayat maya kami ang Operation Tulong. O nga pala, bago kita pakawalan, yung guarantee letter nga pala, ayan, nire-recognize pa ba? Meron pa ba yan? Opo, yan po ay in fact, modesty aside, mas tinatanggap po ang GL namin. Ganun ba? Guarantee Maganda. letter ng from PCSO. Yes, to the hospital po. Akala ko guarantee letter ng mga politiko, mga senador, Meron din congressman. po sila Meron sa din. MAIFI nila. Pero DOH po ang nagbibigay niya. Okay. Referral. So sa inyo, Kaador, sa Congress, tuloy po ba ang Tuloy guarantee po. letter? Kaya yung Yan. guarantee letter Aha.
pinalitan ng pangalan, referral slip. Ganon din po yun. Pareho rin yun. Referral slip, Eh, ayan. salamat kay GML kay kasama Robles. natin, Ayan, si General Manager Mel. Ayan, Maraming naitutulong sa aking distrito. Ay, oo nga pala. Kayo rin mga sa Congress, lumalapit din sa PCSO, di ba? Sa mga Kaya referral wala na pa yung ganyan. ambulansya na pinihingi ko kay Sa mga LGU kasi naka-focus eh. Ayan, sige, nasabi mo na, ayan, next week meron na. Ayan, Kong Ador, Colonel Vic Kabatingan, sir, ayan, Kuyang, GML Robles, maraming salamat po at thank you very much for gracing our 87th anniversary. Congratulations po. Thank you po. Maraming At salamat po. dyan lang muna kayo at kape-kape muna and you can evaporate. Daming bayan. Oras, Chief Justice Alex Jess Mundo. Ayan, kumusta ang mga gods of Padre Paura? Oras ganap ng alas 8:39. Number 1 na naman. Mula Diaz, Miss Universe. Kayo ay nakikinig sa Damdaming Bayan with Deo Macalma and Sister L. Daming bayan. Oras, Sister L. It's 8:51. Good morning, Lakay. Good morning, Sister At L. good morning sa lahat ng mga nanonood at nakikinig sa atin. Gusto ko lang bumati ng happy 87th anniversary sa atin, Lakay. Grabe, ang tanda na ng DZRH. Oo nga, at 87. ang Oo. oldest AM radio station in the Philippines. Ayan. At number 1. Yes, salamat po. Huwag ka nang paulit-ulit. Lakay, pasalamat natin yun sa mga listeners ganun natin ba? dahil sa Oo. kanila. Number 1 ulit tayo sa latest na Baka survey. sabihin yun. Napakayabang. Parating lang ako number 1. I-share nyo naman. Thankful lang lahat. Ayan, maraming salamat po. At siyempre sa ating mga avid listeners, mga taga-subaybay, maraming salamat po sa inyong pagtitiwala at pagtangkili po dito sa amin sa DZRH. Kaya ngayon naman, bago natin ipakilala ating bisita, ayan, sa hirap ng panahon ngayon na Sister L, marami po ang napipilitang umutang kung Toby para matustusan ang pang-araw-araw na gastos. Loan ang nagiging mabilis na paraan para makaraos. Pero mag-iingat po. Kung may natanggap kayong loan offer na hindi naman kayo nag-a-apply at pinapaklik kayo ng link para i-claim ito kaya para daw ma-process. Ay nako, ingat po, scam po yan mga kuya. Hindi naglalagay ng link ang bangko sa kanilang official communication sa kanilang mga customers. Kaya wag mag-click ng links at wag mag-share ng account details. Siyempre, card number. Ayan, yung login info at yung pinaka-importante OTP. Yan po ay mahalagang paalala mula po yan sa BDO. Oras, Sister L. 8:53. Number 1 na naman. Oras, Sister L. 8:56 na, Lakay. At bisita natin, ayan, ang kinatawan ng nabotas, Congressman Toby Chanco. Ayan, Kung Toby, magandang umaga po sa inyo. Good morning, Kong. Yes, magandang umaga, Lakay Deo, Sister L, magandang umaga. At syempre, unang-una, congratulations sa 87th year anniversary po ng DZRH. Doon sa hindi mga nakakaalam, dati doon yan sa Nabotas eh. Ayan, Yes. tama po. Nagsimula ako sa DZRH, nasa Nabotas pa ang Sa istasyon ng MBC. MBC. Tapos may ayan. tower doon sa may North Bay. Ayan, North Bay Boulevard. Oo. Dadaanan mo yung daingan doon. Pagkadaan, dumaan ka doon, kumakapit sa damit. Oo, tapos ang katabi nyo doon, kung matatandaan mo, Lakay Deo, puro pala isdaan pa Ayan, yan noon. totoo po yan. Oo. Yan po ang naging housing na NHA. NHA. Oo, ayan, Pero dati oo. puro palaisdaan yan, puro tubig. Ayan, tama po yan. Ayan. Tapos dati linulubog yan. Ay, totoo. Pagka bumabaha nun, nag-broadcast kami hanggang tuhod, hita ang tubig. Dati. Tuloy ang broadcast. Oo. Yan ang magandang Lakay, flashback ng Ayan, DZRH. oo, Oo. nga. Tsaka kasi parang landmark yung doon eh. Yung tower doon eh. Nasa gilid ng North Bay Boulevard ng kalsada mismo. Kaya alam yan ng MBC. Ayan, kaya kitang-kita. Ayan. Kita-kita. Pero bata pa ako noon ah.
Parang may gusto sabihin si Kong Lakay. Hindi, totoo yun. Siguro mga siguro mga 6-7 years old. Bata pa ako. Ayan, mga 80s yun. Mga 82 ako pumasok dito. Ah, 82 No, kasi ka di ba na, Lakay Deo, Opo. ito mga history para sa dati walang R10. Di ba natatandaan mo, North Bay, tapos oo, dagat na yon. Tama, tama. Doon sa mga tiga na botas, yung North Bay na yon, ang kabilang side nun, Hanggang Tondo yun. dagat na yon. Dagat, Walang oo. R10 nun. Oh. Ni-reclaim lang yun kaya nagkaroon Ng ng R10. R10. Ayan. Oo. So, batang Yan na botas ang talaga. history. Batang na botas. Ayan. Pero sa ibang issue, kung Toby, ayan Oo. mga ka namin ng opinion kasi ang impeachment trial, pang ilang days na ba ngayon na Sister El? Ngayong Lakay ay pang 6 days na Ayan, ngayong oo. araw. Sa totoo lang, kami mismo sa media, parang boring na. Napagod na yung utak. Ano sa kayo nag-iikot sa nabotas? Ano ang sabi ng mga constituents? At sa sarili mong pananaw? Wala, Ano- hindi ano- ko, sa totoo, di pa ako nakakapanood ng isang buong Trial. Madaming ibang inaasikaso. Siyempre, pag break po namin, mas nag-iikot tayo sa distrito. Oo. Yun. So, wala naman masyadong na pag-uusapan doon sa amin, sa distrito. Ganun. So, ibig sabihin walang pakialam ang mga hindi masyado Ay, hindi ko nakikialam. po alam. Hindi ko naman alam, pero hindi masyadong napagkwentuhan pag ako'y nag-iikot. Siguro mas maraming ibang mga inaalala yung mga tao. Siguro yung hirap ng buhay. Yun ang mas inaalala nila. Saka syempre, kakatapos lang nung June, di ba? Mas inaalala nila yung pasukan. So, siguro yun lang ang mas nila. Mas concern, ayan, kesa impeachment. Pero sabi ko nga kahapon, nung kami mismo sa media, board na rin. At saka paulit-ulit, ayan, mukhang hindi, compared sa mga presiding officers ng mga nakalipas na impeachment trial ni Erap, ni dating Chief Justice Corona. Ayan, parang wala mga ganyan masyado yung mga technical. Kaya sabi nga namin pwede ba kaya itigil na lang ang live radio TV coverage ng impeachment trial? Para matapos na Yung din. corona, ako doon, very familiar. Diba? Dahil ako po ang nag-witness noon para kay CJ Corona. Kasama ka ba sa nag-witness nun doon? Ako kaisa-isang na nag-witness for CJ Corona. Hindi naman talaga namin na nabasa yung complaint na yun. Ayan, About sa kay- complaint. Nung kay CJ Corona. Ayan. Tsaka may parang, syempre may rewards doon sa mga sa pumirma, doon sa mga wala naman. Walang reward. Ayan. Nung kay CJ Corona. Bakit ka natatawa, Lakay? Wala na. Di mo kasi nasubaybayin yung impeachment Oo, kay kasi Erap Lakay- at saka kay maraming dyan Baka, ano pa ako nun? Uhugin pa ako nun. Nasa Bicol ka pa ba nun? Ayan. Uhugin pa ako nun. So, yun. Anyway, kung Toby, ayan, bago natin bitawan ng issue ng impeachment, ano ang stand mo? Ikaw ba bumoto ng impeachment o hindi? Sa House po, ako po ay bumoto to endorse the impeachment complaint. Ang dahilan po noon is, isang reason ko doon is because doon sa 3 taon na salin niya bilang Vice President, hindi hiniwala yung pag-declare ng cash. Di ba nakasulat sa others, di ba? And dapat doon sa Civil Service Rules and Regulations, pag nag-fill up ka na salin, una sasabihin mo yung real properties mo, tapos yung cash balance mo as of December 31 of the preceding year, tapos tsaka mo iba yung others, no? So, dapat nakahiwala yung cash balance. At since hindi po sila nagpaliwanag doon sa House of Representatives, wala nang ibang paraan para ipaliwanag nila yung salin kung hindi sa Senate. So, hindi ito hindi ito paghusga, kung hindi, sa tingin ko lang, na hindi naman pwedeng hindi ipapaliwanag bakit hindi nakahiwalay
yung cash. Ayun. So yung Senate is the venue para maipaliwanag nila yung salin. Ayan, oo. Oo. Actually, yung issue yata na susunod yung kung bubuksan ba yung tax records. Yes, yung tax ayan, records ni oo. Attorney Mans at saka Aha. ni VP Sara. Ayan, oo. Anyway, kung Toby, isa po, alam po niyo kung papahinggan mo ang magkabilang panig, parehong panalo. Ayan. Pero, siyempre, issue pa yung, ano ba talaga ang boboto? Kailan ba ng 2/3 ng 24 o yung present senators na nagpa-participate sa impeachment trial? Ayan. Although naman technical yan, sabi nga, baka dumaan pa sa Supreme Court yan. Ang tanong ko na sa iyo kung Toby, ayan, ang inaasahan natin, ano kaya ang mangyayari pagka lumabas ang verdict? Guilty or not guilty ang Vice President Sara Duterte Carpio. Ayan na. Ano ang nakita yung mangyari o dapat gawin? Ayan na, pagka lumabas ang verdict. Dito, wala akong stand whether guilty or not guilty. Kasi yan po ay nasa kapangyarihan ng impeachment court sa ilalim ng ating saligang batas. Number 1. Number 2, ang akin lang is pareho naman na nag-agree na dapat ang venue ay sa Senado bilang impeachment court. Diba Opo, po? tama. Sabi ng prosecution, dapat paabutin sa Senado bilang impeachment court. Sabi naman ng kampo nila VP Sara, ayaw nilang sumagot sa House of Representatives at doon nila sasagutin lahat sa impeachment court. So bago pa naman magsimula yan, pareho silang sumang-ayon na dapat doon dalhin at impeachment court ang humusga. Ayun. Dahil yun ang kanilang pinagkasunduan naman pareho. Ang hindi ko lang tatanggapin is yung matatalo later on, Ayan. mag-i-instigate o mang-engganyo na manggulo kasi dinaya sila, no? So, pareho silang pumasok doon. Mahirap naman yung kung sino matatalo sasabihin dinaya, di ba? Pareho naman kayo nag-agree na dyan. Yun lang ang ayoko lang na pagkatapos na sabihin dinaya sila, mag-aaya ng mga tao na manggulo. Ayan. Yun lang. So, kung ano man yung maging desisyon ng impeachment court, igalang po natin. Ngayon, pagdating igalang doon na magkabilang panig. Opo. Yun ang sa akin. No? Pagdating naman doon sa ilan ba talaga? 2/3 ng 24? Or 2/3 nung Present sa impeachment trial. Ang aking pananaw is 2/3 yan ng 24, no? 2/3 yan ng 24 kasi nakasulat sa Constitution all senators, number 1. Number 2, sa tingin ko, yan para mapanatili yung pagiging co-equal branch ng lahat ng sangay ng gobyerno. Kasi 'di ba, kung ang sasabihin natin is yung mga mag-attend lang, baka naman makulong lahat nung di ba? Nung mga nududahan, di ba? Mas mabuti na yung 2/3 of 24 para talagang maliwanag na walang politika dito at yung dapat ang tanging gusto lang natin dito is accountability for everyone. Para sa akin kasi yung accountability dapat para sa lahat yan, maging kalaban sa politika. At para sa akin, no, akong personal ko, dapat mas mataas ang accountability para sa kakampi. Dahil kakampi mo sila, sila ang sumusuporta sa iyong programa, sila ang dapat hindi gumawa ng kalokohan. Tama, ayan. Di ba? Huwag mong sirain yung bahay mo, parang gano'n. Hindi, di ba, kung ikaw ang presidente, Lakay, at ako'y talagang supporter mo, gagawa ba ako ng makakasama sa'yo? Siyempre, Di ba dapat ako ang unang gumagawa ng kabutihan para maging mabuti sa'yo at para makita ng iba na kung ito na sumusuporta ay gumagawa ng kabutihan, wala kaming dahilan para gumawa ng kalokohan. Kasi pag yung kakampi ang gumawa ng kalokohan, lahat na ng kakampi pwedeng gumawa ng kalokohan. Hindi ba ganun yun Ayan, Di ba? Kaya nga sabi nga natin, dapat yung mga opisyal ng gobyerno ay magpakatino kayo at support ang administrasyon. Ayan. Kasi magre-reflect sa Pangulo. Yeah, the best para hindi support kayo- you can give is to
exercise higher standards para doon sa mga kakampi. Ayan. Di ba? Tsaka para hindi kayo pinagre-resign. Hindi, saka pa makita na kay Deo, ang pagkampi mo ay para sumuporta at hindi pang personal na pakinabang. Ayan, totoo po yan, Congressman Judge. Hindi po ako. Hindi po. Congressman Judge bigla. Hindi, because it all starts by leadership by example. Tama So po. you will lead by Yes. example. So if you lead by example, dapat lahat ng mga supporter mo sumunod sa iyong halimbawa. Ayan, Di ba? kasi sabihin na, nagnanakaw yung boss ko. Ayun na naman, di ba? Bakit? Magnanakaw din ako. Hindi, Ah, bakit ganun, kung yung boss nagnanakaw, bakit yung mga tiga-sunod hindi pa pwede? Di ba? Pero kung yung boss hindi nagnanakaw, wala mahiya. silang Ayan. dahilan. Mahiya Wala naman silang sila. excuse. Mahiya naman kayo. Mga ganun. Oo, di ba? Oo. Yun! Di ba? Yun ang sabi. Ayan na. Mahiya naman kayo. Mahiya Malapit naman na tayo kayo. doon. 1.5 weeks na lang. Ayan, ano lang, ano ba ngayon? Ngayon ay, 15. 12 days na lang. Oo, Ayan, 12 days. so 1.5 weeks. So, ayan, babalik na naman tayo doon sa Ayan, mahiya naman kayo. Ayan na. Yung nga ang sinasabi natin. So, ngayon na, iwanan natin impeachment. So, sa darating na sana ng Pangulong Marcos Kong Toby, ano ang nakita yung laman o kaya ano ang gusto marinig o gusto marinig ng taong bayan? Ayan, kasama na yung mga constituents sa Nabotas. Ayan, yan. Very clear. Ang gustong marinig, maliwanag, no? Ano po? Nasaan yung malaking isda? Ayan. Ayun. Hindi naman pwedeng nasaan yung bakit hindi nakukulong yung malaking isda? Bakit mga tiga DPWH lang ang nakukulong, yung mga contractor lang ang nakukulong, hindi naman pwedeng sila lang ang gumawa niyan, di ba? So yun na talaga ang yan ang iniintay. Yan talaga pag nag-iikot ako kahit sa ano, talagang yun ang iniintay ng tao. Yung malaking isda. Yung malaking isda. Bakit wala pang nakukulong? Like, kahit sa barangay ako magpunta, kagabi nasa isang function ako, ganun lagi ang inaano, bakit wala pang malaking isda? Ayan. So, yun ang iniintay. Yan ang aabangan natin. Actually, inintay din natin yun, Lakay. Mahiya naman kayo. Mahiya naman kayo. Inintay din natin yan, Lakay. Mahiya naman Because kayo. that was the Mahiya highlight naman. of the last SONA. So, yan ang pinaka natatandaan ng mga tao nung last SONA is yung katagang mahiya Mahiya naman. naman kaya. Ayan. So, ibig sabihin, yan din ang iintayin ng mga nanonood. Aha. Nasaan na yung malalaking isda. Ayan. Baka sabihin ng presidente ngayon, Oh, mayroon na. ikinulong ko na kayo. Kaso isa pa lang kasi, Lakay. Ang problema, isa lang. Tsaka nasa na yung binabanggit natin lagi, yung 14. Ayan, oo. Ay, yung mga- 14. Kasi may 15 sa lista, Kong, na binanggit si Presidente na contractors. no, nakaraan na contractors. Okay. Pero Diskaya lang ang na-highlight. Asa na yung iba? Ayan, Ayun, oo. hinahanap pero natin pero yun yung lagi ko nga pinapaliwanag, yung contractor nasa dulo na yun, dun sa implementation, di ba? Aha. Pero yung bentahan ng project, yun naman ang lagi kong sinasabi, di ba? Kaya hindi pa pwedeng sabihin na doon lang nagsimula yung corruption sa implementasyon ng executive branch, di ba? Kasi yung mga projects na yan at yung budget ay binenta bago pa lang gawin yung budget. Di ba? Kaya nga sinasabi niya, di ba kahit sabi ni Yusek Bernardo, sabi ni D. Alcantara, nagbibigay sila ng 20% para mailagay yung budget, yung proyekto doon sa budget. Sa Budget budget. sa GAA. Di ba? So, yun ang pinagsimulan nung corruption. So, hindi naman pwedeng walang makulong doon. Sa kamara, sino ang mga dapat makulong dyan? Hindi, talagang, alam mo, sinasabi ko, si Saldico, siya nasa sentro, no? Pero hindi magagawa ni Saldico yan kung walang approval ni former Speaker Martin Romualdez. Kaya nga, di ba, kahit ang ombudsman, sinasabi, doon sila nakatutok ngayon Ayan, sa if-file na kaso laban kay former Speaker Martin Romualdez. Ano bang sabi ng mga kasama niyo sa Congress, makakasumba si Speaker, former Speaker Romualdez? Ano pa? Makakasuhan ba ng plunder? Ay, yun ang tumbok ng Ombudsman. Office of the Ombudsman. So para sa inyo, Kong, dahil nabanggit nyo nga po na hindi naman mapupunta yung contractor kung walang nag-approve doon sa... Hindi mapupunta, hindi malalagay yung proyekto Sa kung budget. hindi Sa budget. siningit doon sa
budget, Budget, di ba? Pag na-approve yung budget, tsaka palang ibibid ng DPWH yan. Di yung nagpabid, kinukulong na nila, di ba? Kasi nagkasabuatan. Tsaka palang gagawin nung Contractor. Di, pinakulong na yung contractor kasi substandard. Yung nagsingit. Yung nagsingit. At nakakuha ng 20%. Bakit hindi nakukulong yun? Ayun. So, yun ang inaantay natin din. Isa pang tanong kong Toby, may ibabalik ba sa Pilipinas si Saldico? Ito batch lang sa mga balita. Ang 'di ba ang huling balita natin is siya po ay apply ng Political asylum political sa France. asylum sa France, no? Ang intindi ko, pag hindi po makuha yung political asylum, ang intindi ko, mapapaano na siya, madedeport na siya. Yan pa ang intindi ko. Pero ang problema, ang bali-balita ko, nakakagala siya dun sa France na parang Yung, tama ba yung... Free as a bird. Tama ba yung kung, kayong mga lawmakers, alam niyo ba kasi may sinasabi na isang military attaché sa Europe. Sabi niya, pagka daw isang nag-apply ng applicant ng asylum sa isang bansa, kahit hindi pa approve yung kanyang application, ay protektado na siya ng bansa na pinag-applyan niya. Hindi mo na siya pwedeng galawin dahil parang pending yung Ayan, approval. ay hindi ko alam. Hindi Hindi pa mo ako alam nakasubok yan. mag-apply ng asylum. Hindi ko pa alam. Hindi Kasi pa ako nakasubok hindi natin mag-apply masyadong ng kabisado yung rules nila pagdating sa ganun eh. Ang alam ko, bago ako pumunta sa ibang bansa, kumuha ka muna ng visa. Yun na nga alam kong patakaran. Hindi ko po alam yung nungkol sa asylum. Ayan. Totoo po yan. So, yan po ang abangan natin. So, sa tingin nyo, dapat mapanagot yung dalawa. Opo. Ayan. At doon na nakatumbok yung Investigasyon. ombudsman. Ombudsman, Diba? Nakita ko na, at kahit naman sa mga pronouncements ni Ombudsman Boying Remulla, ang sinasabi nila, doon na sila nakatumbok kay former Speaker Martin Romualdez. At kay At yun na Saldico. lang kay Saldico, sa tingin ko, dapat na lang intayin kung ano ang magiging desisyon ng France doon sa political asylum. Ayun. Kagabi nga pala, nahandun ako sa Sa- Bastille Day ng oo. France. Hindi ko natanong sa ambassador. ganun ba? Hindi pa Saka napag-usapan siguradong doon. hindi na sasagutin Sasagutin. yun. Saka hindi Sabagay, siguradong hindi na sasagutin. Totoo, yan. Ngayon ko lang naalala. I mean, kahit dun sa gathering na yan, kaya sinasabi ko, kay Deo, pag ako nag-iikot sa barangay, yan ang sinasabi sa akin. Doon nagpunta ako sa Bastille Day, yan din ang sinasabi sa akin, where is the big fish? Talaga. Sa mga usap-usapan doon. Sa diplomatic community. Oo, diplomatic yan ba? community. Sa mga negosyante, yun din ang hinahanap nila. Bakit wala pang malaking isda? Ayan. Ayan. Oo. So yan, abangan natin kung Toby ba, ayan, baka namin Kasi pakainin pa. ang dito is the administration has to prove na accountability is for everyone. Ayan, tama. Oo. Di ba? Walang pinipili Walang dapat. pinipili. Ayan, sabi ni Erap nun, walang kaibigan na Walang walang kamag-anak. kapapare. Baka naman sa zona ni Presidente ngayon sa 27 walang pinsan-pinsan. Walang barka-barkada. Sana lang kaya, no? Hindi, gano'n naman dapat eh. Gano'n naman dapat eh. Di ba? At ulitin ko, no? Yung mga mas malalapit, mas mataas dapat ang standards para sa kanila. Ayan. Congressman Toby, sir, maraming salamat po sa iyong pagpunta rito. Ayan. Thank you for your time and Siyempre mabuhay po talagang kayo. gusto ko kayong batiin ng 87 anniversary. At siyempre, yun na nga, kasi namimiss ko na kayo dun sa Nabotas. Botas. Ayaw, pagka natapos yung kontrata namin, lilipat kami ulit sa Nabotas. Babalik sa Nabotas. Congressman Toby, sir, thank you. Maraming Yes. salamat po. Good Congratulations po Thank sa you buong po. pamilya ng DZRH. morning. Ayan. At eto, gusto mo yata marinig ito, ha? Ayan, pakinggan mo ito. Ayan. Mahiya naman kayo. Mahiya naman kayo. Mahiya naman kayo. Ayan, yan ang tumatak sa nakarang sona ng Pangulong Marcos. Ano kaya alaman ng kanyang sona sa July 27? 27. Malapit-lapit na yan. Kong Toby, thank you and good morning. Yes, sir. Babalikan Yes, natin ma'am. lang pa Thank you po, Kong. Babalikan natin ang mga reports. Standby, Let Narciso. Ano ang latest sa Malacanang? Habang nasa Singapore ang Pangulo ng bansa, sino ang mga caretaker sa palasyo? Standby, Raymond. Ano na ang latest sa impeachment trial?
dahil standby man ang Milky Regional. Pero bago tayo mag-commercial break, Lakay, shoutout muna natin ang Coffee Project ng Oy. Villar Group. And of course, si Ma'am Avic Amarillo. Good morning, Ma'am Avic. Mukhang wala siya dito, Lakay, Oo no? nga, ano, Pero ha? nandito ang iba pa nilang mga kasamahan, si Ma'am Leonie Marquez, si Ma'am Angel Mandigal, at si Ma'am Dayan Kalulot, at si Ana Mejia and JV Angels daw ni Senator Villar. Oh, namimiss ko si Principal. Ayan. Kumusta ang magkapatid? Ayan, Senator Mark at Senator Camila Villar. Ayan, narinig ko si nagtanong si Senator Mark kahapon. Si Senator Camille hindi pa. Ayan. Wala pa. Wala pa. Ayan. Mahiya naman kayo. Mahiya naman kayo. Mahiya naman kayo. Standby sa mga reports. Oras, Sister L. 9:18. This time check is Oras, Sister L. It's 9:31. Sandali lang mga Leta Narciso, ano ang latest sa Malacanang? At sa loob ng ilang dekada ng serbisyo sa pagbabalita ng inyong lakay, patunay ako na mahalaga ang malakas na resistensya sa araw-araw. Malaking tulong sa akin ang N Plus Gold, isang adult nutritional powder drink na especially formulated para sa healthy aging at daily nourishment ng katawan. Malaking tulong ito kaya ang iyong lakay ay aktibong-aktibo pa sa pagtatrabaho at nakakasabay pa ako sa mga kapitbahay ko millennial sa pagja-jogging. O saan pa kayo, ha? Saan ka pa, Steve Dailisan? Kasi full pack sa vitamins and minerals ang N Plus Gold. Taman-tama sa pangailangan ng ating katawan, lalo kapag tayo po ay nagkakaedad pa ng manding bahakan, ha? Manong Joe Fontanilla, ayan. At kaya mga kuyang, mga ating, ha? Kaya mahalaga alagaan ang ating mamal sa buhay. Kaya dapat inaalagaan din natin ating mga sarili. Ayan, Manong Perlito Coloma, ha? Kaya pag uwi ninyo mamaya, dumaan muna sa Mercury Drug na malapit sa inyo at mag-uwi sa inyong mga magulang ng N Plus Gold. Yan ay tanda ng pagmamahal. daming bayan. Bago natin ipakilala isa nating bisita na parang congressman. Ayan. May maleta ba, Lakay? May maleta yata. Alam ko may aeroplano ito. Ayan. May-ari ng eroplano. Oo, ayan. Ewan ko lang kung nadala na sa Singapore o kaya sa Saan? Malaysia, Indonesia na ibenta na. Pero ang Pangulong Bongbong Marcos daw, Sister L, Lakay. makipagkita rin kay Singapore Prime Minister Lawrence Wong. Oo, kasi nandun na siya, Lakay. Si Lawrence Wong na pala ang Prime Minister dyan. Ayan, dati yung anak ni Prime Minister Lee Kuan Yew, ha? May dalawang business meeting ngayong araw. At ang tanong ay sino ang caretaker ngayon sa palasyo, ha? Yes. Alamin natin ang report mula kay Aris number 14. Let Narciso please come in. Miss Let. Lakay, Sister L, nakatakdang mag-courtesy call si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. kay Singapore Prime Minister Lawrence Wong ngayong araw. Ayon sa Malacanang, bahagi ito ng mga hakbang para isulong ang mas matatag na bilateral relations ng Pilipinas at Singapore. Inaasahang tatalakayin ng dalawang leader ang pagpapalawak ng kooperasyon sa kalakalan at pamumuhunan, gayon din ang may kinalaman sa sektor ng kalusugan at kapaligiran at global development. Pagkatapos ay may dalawang magkasunod na business meetings ang Pangulo. Hindi pa binanggit ang palasyo kung anong mga kumpanya ang makakaharap ng presidente. Pakay ng pakipagpulong ni Pangulong Marcos sa business leaders na makahikayat ng mas maraming investors kasunod ng pagtaas ng estado ng Pilipinas bilang upper middle income country. Ang caretakers, Lakay, ay pareho pa rin, sina Executive Secretary Ralph Recto, si DAR Secretary Conrado Estrella III at Labor Secretary Francis Tolentino. Ayan. Ba't di sinama si Benhur Abalos? Yung tatlo lang, Lakay. Ayan. Siya ang taga-kausap na magre-resign. Gano'n. Miss Let, ano pa yung... Lakay. Ano na? Hindi naman daw. Kasi Hindi naman. daw lahat. Siyempre, di niya aminin yun. Ang bira man si Secretary Benhur. Pinuntan pa sa ospital. Ang bira naman. Di man lang Baka sinumusta, Lakay. ganun ba yun? Pwede naman daw yun, Lakay. Loko-loko to si Secretary Benhur.
Ay, Secretary, kumusta ka na? Ayan. Kailangan magpro-programa ulit dito sa DCRH. Oo nga, Lakay. Na-miss natin si Secretary Avalos. Oy, Let, sabi mo kay maraming salamat kay Yusek Claire Castro, ha? Ayan, sa wakas, na-meet ko na siya ng personal. Maganda. Ngayon lang ba kayo nag-meet lahat? Oo, Miss first time ko Let. ma-meet. Mas maganda pala sa personal kaysa sa TV. Ayan. Oo naman, Lakay. Artistahin pala itong si Auntie Si Claire. Claire. Oo, ayan, oo. Oo, tsaka kanina ko lang nalaman, Miss Let, tsaka Lakay, na naging crush niya pala si Manong Ju Tarok. Ayan, oo. Kaya ngingiti-ngiti si Director Popoy Tarok kanina. Oo. Yung boses daw kasi. Sinabi mo pa sa kanya, Lakay, in person, yung sinasabi mo na kapag nagde-deliver ng good news, wag masyadong mataray. Ibubulong ko sana, kaya lang marami nakakarinig. Hindi Lakay na itanong. Oo, andyan si Commissioner Ariel Nepomuceno ng Customs. Ayan. Si Attorney Maronilla. Attorney Maronilla. Ayan. Hindi sila kayo makabuelo Oo, at saka si sa NIA, si General Manager Gillian. Gillian, Ayan, nasabi niya, lumapit pa sa akin, sa inyo sa Pinili Ilocos Norte, meron na kayo irigasyon, ha? Ayan. Madami kasi, Lakay, ng mga binuksang irigasyon. Di pa ulit ako napapasyal sa Pinili administrator. Ayan, pasyarak tuman apo, no. Talagang maayos na yung aming irigasyon sa Pinili Ilocos Norte. Lakay, sign na yan para umuwi ka ulit. Palagay ko nga, ayan. Anyway, Miss Let, ayan, ilang days ang presidente sa Singapore? Bukas, Lakay, ay pabalik na rin si Presidente. So, mabilis lang talaga siya doon. Hindi siya lumipad. Kailan siya magre-rehearse ng kanyang sona sa 12 days na lang? Tsaka siya ba ang magsusulat talaga? Wala siyang writer. Ayan, ano ba ang kanyang ano bang inihanda ni Mr. Garcia, ha? Ayan, ng BCDN na punchline. Ayan, slogan doon sa kanyang sona sa 27. Mga quotable quotes. Mga abangan wala pang binabanggit, Lakay, ang Malacanang, pero yung mga nakaraan, ang sinabi nila ay si Presidente mismo yung nagsusulat. Ganun ba? Sabi ni Kong Toby Chango kanina, madalas mo pa nakikita sa Malacan si Kong Toby? Sabi niya, para daw siyang tinatanong, ayan, naki-celebrate sa Bastille Day ng France, ha? Ayan, sa diplomatic community, pinag-uusapan niya, where's the big fish? Ayan, hinahanap daw yung malaking isda. Ayan, yan abangan natin. Wala bang tip kung anong topic, ano ang mga pasabog? Wala pa bang draft, Miss Let? Ni Presidente sa SONA? Mukhang sorpresa talaga. Walang patikim, Lakay. Actually, kahit yung mga nakaraan, Lakay, yung mismong pag-deliver niya na yung SONA, yun lang. Pero yung bibigyan kami ng patikim kung anong lalamanin, wala talaga. Yun lang sa mismong araw na. Kasi naalala ko nung time ni dating Pangulong Erap Estrada, may advance copy tayo. May spoiler. May nakalagay pa dun sa script, pause. Kaya alam niya. Pero yung palakpak, di ba binibilang din natin niya, ilang palakpak. Hindi, sa palakpak may may conductor doon sa loob yan, ha? Na pagka pumalakpak siya, dapat lahat pumalakpak. Ngayon kasi, Lakay, binibigay sa amin pagkatapos niya nang ma-deliver. Ganun ba yun? Yung transcript. Makikinig talaga kami kasi wala pang signal, di ba, sa batasan kapag so, hindi ka kaagad makakakuha ng call. Para daw talaga makinig kayo, Miss Let. Sige, abangan natin yan, Miss Let. Okay, Miss Let, thank you. Happy anniversary, Lakay at Sister L. Happy anniversary, pumunta ka rito, Miss Let. May pagkain tayo. Bumabaha ang pagkain sa Cotton Yings. Ayan, kaya itong bisita natin, busog na busog eh. Ayan. Diyan ako magla-lunch kasi may briefing pa kami, Lakay. Okay. Oo nga pala, para parang mga senator judges ay may caucus. Walang dumating na senador ngayon kasi may caucus daw sila ngayon eh. Sayang. Ayan. Balik sa inyo, Lakay, Sister L. Maraming salamat, Let. Thank you. Ayan. Thank you, Miss Let. Ay. Good morning. Ayan na, at nandito po sa ating studio, meron tayong mga studio guest ngayong umaga, Lakay. At we're very thankful na
nandito sila at nagkaroon ng time para bisitahin tayo sa ating anniversary. Have a seat po, sir. Ayan. Pabatiin mo natin ang chairman, ayan, ng PAGCOR, Philippine Amusement and Gaming Corporation. Ayan, tingnan nga natin kung may nanalo na ba sa photo contest natin sa PAGCOR. Dati lang kayo, di ba sabi ko, gusto ko sumali doon. Pwede ba ako doon? Sabi ko sa sumali ka Ayan. Yung mobile category lang. Si GM Alatenco, ayan, GM President CEO, ayan. Chairman, Chairman Pinromote mo na talaga. Chairman President, ayan. Ayan, Chairman Altenco, sir, maganda umaga po sa inyo, Chairman, sir. Ayan. Good morning po, Chairman, sir. Magandang umaga po at Kadeo sa lahat ng nakikinig sa inyong programa. Tayo po'y nadaan lang at babati lang sa ika-87 taon ng DCRH. Ayan. Sabi nga nila una na sa Pilipinas, una pa sa Pilipinas. Ayan. Nako, maraming salamat po. Ayan, parang boss na yun, parang galing sa Bulacan. Ayan. Alam mo ng chairman ng ito ang kinikilalang godfather sa probinsya ng Bulacan. Hindi naman. Tayo naman isang Bulakenyong nais lamang naman makatulong din sa kapwa Bulakenyo. Ayan, Chairman Altenco, sir. Ayan, sandali namang Steve. Ayan, matanong nga namin kayo ano po ang mga ngayon ng PAGCOR? Ayan, ano po ang mga programa? Oo, ayan. Bakit parang bibitaw na raw po kayo sa PAGCOR? Bibitaw ba kayo at i-privatize nga ba ang Philippine Amusement and Gaming Corporation? Maraming salamat sa katanungan mo, Kadeo. Ito'y isang pagkakataon din. Hindi po privatization kundi yung tinatawag na decoupling. Decoupling. Ano Sa po pangkasalukuyan po kasi ngayon, ang PAGCOR po ay ang regulador na nagbibigay ng mga lisensya para sa land-based casinos, gayon din naman sa mga nasa online gaming. At gayon din naman, mulat sa pulpa, sa umpisa pa lamang, ay operator din ng mga kasino. Doon sa brand na Casino Filipino. Kung maalala mo, Kadeo, hindi siguro nila Steve at bata pa sila. Sister L. Sister L. Ay talagang nagmula ang PAGCOR nung itinatag ito. Ang pangunahing dahilan ay upang una masugpo ang mga illegal na gambling nung panahon na yon. At pangalawa ay to generate necessary revenues for the government. At alam niyo naman siguro na bukod tangi kung meron GOCC na hindi nasusuportahan ng gobyerno, ito yung Philippine Amusement and Gaming Corporation. Ang PAGCOR ay nagko-contribute sa nation building ng humigit kumulang na 70% ng kita nito. Wow. Sa gross, hindi ito sa neto. Dahil sa neto, bukod doon, sa netong kita, nagre-remit pa ang PAGCOR ng between 50 to 75% of its net profit to the national treasury or to the national government. So, bukod po yun. Ngayon, sa ngayon po, sa pangkasalukuyan, pinag-aaralan po ng GCG, yung Governance Commission for GOCCs, Government-Owned and Controlled Corporation, ang posibilidad na i-decouple. Matira na lamang sa PAGCOR ang tungkulin ng pagiging isang regulator. Regulator na lang. So, alam nyo, at ito yung nasasabi ko naman sa marami ng mga forums, sa maraming pagtatanong sa akin, you cannot be both a regulator and an operator at the same time. I mean, kung ating iisipin, papayag ba tayo na ang Energy Regulatory Commission ay meron din silang electric company? Papayag ba kayo na ang LTFRB halimbawa na regulador ng mga bus, ng mga taxi, ng mga pansasakyan pampubliko, meron din sariling bus company or taxi company? Or halimbawa, ang OWA, papayag ba kayo na, or nararapat ba na ang OWA halimbawa ay magkaroon ng
isang Recruitment agency. recruitment agency. Or conflict of interest. So talagang conflict of interest po yun. Kaya yun po ang sinusulong ng GCG. Kami naman po ay nagsumite na ng lahat ng hiniling ng GCG at inaantay namin sa pangkasalukuyan kung ano ang magiging final na rekomendasyon ng GCG sa tanggapan ng Pangulo. Kung saan doon po magmumula talaga ang desisyon kung tama nga bang paghiwalay na or i-decouple na ang PAGCOR sa pagiging ultimately ang the most ideal talaga matira na lang ang PAGCOR bilang regulador. Oh. Anong mangyayari sa Casino Filipino na sa nationwide, Chairman, sir? Ang Casino Filipino yung lisensya nito ay ating ipabibid out. At doon, kung sakaling may mga nasa pribadong korporasyon, pribado sektor na interesadong ipagpatuloy, kanya pong mag-o-offer siya ng kanyang bid para doon sa nasabing lisensya na yon. Pero Chairman, di ba nakapanghinayang na bilyon ang nire-remit ng PAGCOR sa gobyerno, National Treasury? Kung regulator na po kayo, mababawasan po ang kita na ng gobyerno, Chairman. Hindi po totoo yun, Kadeo. Ganun po ba? Bakit po? Bakit po? Ito na may pagpapaliwanag din. Sige, sir. Mali po yung pag-iisip na yon. Sapagkat, ang mangyayari kung regulador na lang, wala na siyang masyadong empleyado. Okay. Sa pangkasalukuyan po 10,000 mahigit ang plantilla ng PAGCOR. Wow, dami. Isipin ninyo yun. At they are tenured employees. So meaning, napakahabang panahon na po yan. Kaya matataas na rin ang mga sweldo nito. Pangalawa po, kung regulador ka, kumakabig ka na lang ng license fees. Which is roughly around 25% of your revenue. So, paano yung kolekta mo? Nabawasan ang binabayaran mong empleyado. Pangalawa, hindi ka rin umuupa. Abay, Kadeo, pag sinuma mo ang upa ng PAGCOR sa lahat ng halos mahigit 40 mga Casino Filipino branches, daang milyon, inaabot po ng bilyon sa isang taon yun. So lahat po yun ay mawawala. So parang Chairman, parang mas mababawasan po yung inyong gastos pero yung revenue ay same or mas malalaki. Actually, you will just be collecting license fees. And then, ang gastos mo, sapagkat sa decoupling, mababawasan ng tao. Well, gusto ko lang bigyan ng diin, yung mga empleyado naman bukod sa kanilang retirement, magkakaroon yan ng special retirement package. No? Pero pag nabawasan nyo yan, nabawasan mo rin ang gastos halimbawa sa upa, bayad sa kuryente, bayad sa tubig, marami pong gastos yan. Yan po lahat ay mawawala na. At ito'y purely regulatory. You collect your fees and then you are able to generate more revenue. Ayan. Mas naiintindihan natin lahat. Ayan. So, isa pang tanong ko, Chairman Altenco, sir. Ayan na. Magkano ba ang nasisingil ng PAGCOR sa Soler, Okada, City of Dreams? City of Actually, Resorts sabihin na lang World. natin sa licensees. Sa license. Pangkalahatan. Sa taong pong nakaraan, ang naging license fees po natin sa lahat ng hindi lang yung mga binanggit mo kundi yung iba pa. Opo. Meron pong mga nasa Clark, Ayan, sa meron Clark, dami po yan. marami po doon. Meron po nasa ibang mga probinsya o malalaking syudad. Himigit kumulang po ang kinita ng PAGCOR from license fees from land-based casinos alone, meron po sigurong, kung hindi ako nagkakamali, mga 33 billion pesos. Wow. Oo. License fees lang po yun. Ano yan? Yearly yan, Chairman, O sir? annual po yun. Talaga. Sapagkat on an average Kadeo, Lakay, 25% po ang license fees ng PAGCOR. So, base sa gross gaming revenue ng isang casino, kukunin mo ang 25%, yun po ang ibinabayad na license fees ng mga nasabing casino na yan. Laki pala. Akala ko parang kaliit lang ng parang nagparehistro ka ng sasakyan Ay, hindi po. Hindi po. Saka sa lakas ng kita din doon lakay. It is based on
their gross gaming revenue, you multiply that by 25%. Okay. And then that is your license fee. Oh, so yun pala. yun So the pala, more na mas malakas, Oh, the more na malakas ang casino, the more the license License fee. fees would be. Yan ay bumabalik sa atin. Kaya yung ang sinasabi ng Adeo kanina na paano yan, lilit, hindi po totoo. Dahil yung pong parehong kita na yon, menos yung gastos na mas maliit na, suma nun, mas malaki ang kita. So the remittance to the national government, to the national treasury, will also become bigger. lalaki rin. Mabuti na ipaliwanag yan, kasi- Chairman Altenco sir, kasi wala, kaya ibibitawan yung mga kasino ng pagkor, ibibigay sa mga kaibigan. Hindi po totoo yun. Hindi po totoo yun. Hindi po totoo yun at magiging transparent po ang hindi naman ako naniniwalang lahat ng casino na yan merong magkaka-interest. Pero definitely ay transparent po ang magiging proseso natin. Ayan, galing. Last kita ng pagkor, Chairman sir, magkano na-remit natin sa National Treasury? Ito pong unang 6 na buwan. 6 na buwan pa lamang. Opo. Himigit kumulang sa meron na pong mga mahigit 20 bilyon piso 20 ang bilyon, na-remit na po. 20 billion. Kasama na po dyan, alam nyo, ang struktura ng PAGCOR ay ang sumusunod kung pahihintulutan nyo na Sige mapalawan. po, please. From the gross revenue, 50% po niyan, automatic, diretso buwanan sa National Treasury of the Philippines. Alright, buwanan po, may pinipirma na kong cheque dyan. 50%, Kuminsan po yan, 2 billion, 3 billion, buwanan po yan. Pangalawa po, 5% ay riniremit natin buwanan din sa Philippine Sports Commission. Okay. ganun ba? Tayo nga pala. po ay isa sa malaking supporter ni Alex PSC Chairman Bambol Pato Tolentino. Gregorio, PSC. PSC. At isang gabi nga pinarangalan ng Pangulong Bongbong Marcos si Alex Ayala, nandun tayo. Tayo naman ay katulong din. Basta anything to do with sports. Kasi bukod po ron, meron po tayong Dangerous Drugs Board na tinutulungan din buwanan. Yung Board of Paroles, yung pong mga nakulong na hindi dapat makulong. Ang PAGCOR po ang nagpopondo doon sa pagbibigay ng compensation. Meron pong Renewable Energy Trust Fund. 1.5% po. Kaya yan po, kasama pa yung mga contributions to nation building, talaga malaking halaga po ang naibabalik ng PAGCOR buwanan sa ating mga kababayan. At kunin ka rin pagkakataon nito, Chairman Altenco sir, kasi kami po ay para kayong PCSO din May mga inire-refer. Thank you Erica Balcos. Ayan marami kaming inire-refer din sa inyo na humihingi din ng suporta sa gamot, mga na-hospital. Opo. Ayan. Bukod po yun. Para kayong PCSO din Bukod po yun sa tulong na nabanggit ko kanina, Opo. meron din pong mga programang tinatawag na contributions to nation building, pagbibigay po ng gamot. Ayan, Halimbawa, yun nga po, sa mga iba't ibang yung pong PTV, parang PCSO katulong po ako ng PCSO dyan sa mga pangyayon. At ito nga siguro, magandang i-anunsyo bago po matapos ang buwang ito, ay yung kauna-unahang specialty hospital sa Region 3 na nasa Clark ay iinagurahon na rin po ng Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Before the end of this month. At ito po ay funded by the Bloomberry Resort Foundation, Bloomberry Foundation, Cultural Foundation Incorporated at ng PAGCOR. At ito ay masusubaybayan nyo. Pinakamagandang hospital ito ng specialty hospital to. Lalaban po sa mga ospital sa Metro Manila. Wow. Specialty hospital. At programa po yan Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Ano po mga hospital po ito? Ito po ang first of the 4. Basically, the concept is to replicate
what the former President Ferdinand Marcos Sr. and the First Lady Imelda Romales Marcos at that time, ay nagtayo doon sa may Quezon Memorial Circle. May heart center, Heart center, yes. mayroong lung center, may kidney center, at may children's hospital. Yes, Ngayon po, i-replicate po natin ito sa Clark. At yung unang building ay tapos na, binabalita ko, at iinagurahan na ng Pangulong Ferdinand Marcos bago po matapos ang buwan ng Hulyo. Wow, maganda Ganda yan. yan. So may heart center din dyan, kidney center. Maglalagay po ng yung second building, ito po children's muna. Children's Hospital. Ito po. Pangalawa po meron na pong 60% funded by the Department of Health and the national government yung pong kidney center. And then magkakaroon po ng cancer center and magkakaroon po ng heart center. Wow. So magkakasama po ito, Chairman. Sama-sama po is, sila sa magkakaibang isang building lang. compound. Doon po sa loob ito ng Clark. Napakagandang location. At doon po ay magkakaroon ng iba't ibang specialty hospital. So yung Unang building po, yun po ang pinagsamahan at pinagtulungan ng Bloomberry Cultural Foundation Incorporated, yun po yung Soler, at ng Philippine Amusement and Gaming Corporation, yung PAGCOR. So yung mga maging pasyente sa Central Luzon, Northern Luzon, Doon na lang po. hindi na pupunta ng Metro Manila. doon na sa Napili Clark. po yun dahil una, kompleto po ang road network papunta sa Clark from regions 1 to 3. Nandiyan po ang TPLEX, SCTEX, nandiyan po yung CLEX, nandiyan po yung NLEX. Apo. Bukod doon meron po tayong napakagandang international airport. Yan, Yes. ganda ng Clark ngayon. Okay? Oo. And then, sa mga susunod na taon, matatapos at aandar na rin yung tren magsimula sa Maynila hanggang sa Clark. Ang tagal namin hinihintay yan yung trend na kaya yan, Chairman, ang sir. paniwala ko, Kadeo, napakaganda ng lugar kung saan, binabanggit nyo nga, regions 1, 2, and 3, hindi na kailangan lumuwas pa sa Maynila. Ayan, oo. At saka yung mga taga Manila, ayan, kung sasakay ng aeroplano sa Clark, mag-train na lang. Yes, Ayan, yes. oo. Mas mabilis na. Mas mabilis. From Monumento to Clark, I was told it will be 1 hour, less than 1 hour. Wow, aha. Pero last na question ko sa iyo, Chairman Alten ko, sir. Magkano pakimkim niyo kay Alex Ayala? Meron lang pong tulong tayong ipinagkaloob pero wag na po natin secret na wag lang na yan, natin secret. banggitin. Ganun May ba? tulong po ang Pangulo ring pinagkaloob ang PAGCOR po bilang isa po sa mandate ng PAGCOR yung tinatawag na incentives to our national athletes. Totoo po yan. So, lahat po ng nananalo ng iba't ibang uri ng kompetisyon, local at international, meron pong provision sa ating charter at batas na ang PAGCOR ay kailangan magkaloob ng incentives to them together with their coaches and trainers. Oh. Kasama po yun. Ayan. Ayan. Anyway, Chairman Sir, ayan, at least tuloy-tuloy pa rin po ang programa ng PAGCOR. Akala namin pagka naging regulator na lang ang PAGCOR sa mga gaming gaming companies, wala nang kikitain, konti na ang kikitain ng Hindi PAGCOR. po. Hindi pala. Ayan. Mas Hindi po. malaki pa pala. Mas malaki. Dahil malaki, tulad ng anumang negosyo, alisin na, kaya mong tuloy ang kita, pinalit mong gastos, ang ibig sabihin nun, mas malaki ang net profit. At Ayan. yung net profit na yun, aking pinaliwanag sa inyo, bumabalik po yun sa pamahalaan, gayon din naman sa ating mga kababayan. Hindi ko rin nabanggit. Kanina, portion po nun, 50% of what we remit to the national government goes to PhilHealth. PhilHealth. Kaya yung ating mga claims sa PhilHealth partially subsidized po yan ng PAGCOR. May katas pala ng PAGCOR. Opo, meron pong katas ng PAGCOR. Hindi Tama ka natin naman alam na yun, ha? At least na paliwanag yung Chairman. Akala ko naman yung mga casino Filipino, ayan, ibibigyan na naman sa empleyado ng PAGCOR na walang trabaho, sila na mag-operate. Chairman Alten ko, sir, maraming Thank you so much, Maraming Chairman. salamat muli sa Thank you, pagkakataon at pagbati sa ika-87 taon ng DCRH. Wala po tayong hangad kundi ang patuloy pang makapaglingkod din kayo sa ating mga kababayan, sa ating bansa, at marami pa pong taon ang dumating
sa DCRH. Maraming salamat po. Magandang umaga po sa inyo at sa lahat na nakikinig sa inyong programa. Chairman, kulay ang bati. Mabati mo naman taga Bulacan. O yung binabati ko din ang aking mga kababayan, lalong-lalo na yung mga taga Malolos. At gayon din naman ang mga kapwa ko Bulakenyo. Ayan. Thank you very much, Chairman Alten Salamat Panampator, sir. po. Salamat ng marami, Kadeo. Thank you for Sa inyong dropping lahat. by and Thank you po. gracing our 87th anniversary. Maraming salamat po. Mabuhay po kayo. Magandang umaga po muli Thank sa you inyo very at sa much, mga sir. nakikinig sa inyong programa. Thank you, sir. Thank you. Bata ka, Chairman. Ha? Kung may fresh. Press na press. Ayan. Congratulations. Thank you very much Thank you po, po. Salamat Chairman. at kahit pa paano yun, Ayan, paliwanag sir. ko. Yes, sir. At bukas po ang Katunyings. Ayan. Kumain po tayo sa labas. Magkape Opo. muna kayo, Chairman, sir. Kapit makatikim ng tinapa. Opo, Ayan, opo, ayan. Chairman, Thank thank you, you po. Chairman. Thank you. Yes, sir. Naku, maraming salamat Thank po. you po, thank Kayo mo you naman, po. nag-abala pa, Chairman. Ayan, oo. Ayan, pero ang ayan, Chairman, sir, thank you. Opo, ayan. Itatanong pa sana namin sa iyo kung paano manalo sa casino eh. Ayun ang hindi na mangyayari. More than anything. Nakita ko napakalaki ng lamang Ayan, ng no? casino sa isang mga. Ba, nandiyan pala sige. Ayan. Yes po, nandiyan po siya. Ayan, Opo. Chairman, thank you. Maraming salamat po. Thank you Ayan. po. Kung ito, stockholder ng DCR. Chairman, sir, Thank maraming you po, salamat po. Mabuhay po Chairman. kayo. Ayan. At, Si Steve Dailisan. nandito na kayo, kasama natin. Kapitan Steve Dailisan. Hello and goodbye. Ganun lang. Talagang dumayo lang ako Ayan, oo. para batiin. Teka mo, pambira ka man eh. Ba't ka nawala sa ano? Direktor, dyan Ayan, ka muna. po. Ayan. Director, hello po. Good Ba't ka morning. nawala sa AirAsia, Steve? Ha? Nag-back to school ako lakay. Ganun ba? Akala- Akala... ng Executive Program in Management. Akala ko pinapala si Cielo Villanueva sa PAL eh. Siyempre, hindi ko pa lalagpasin. Babatiin mo na kita lakay. Ayan, Happy birthday bilang adopted son mo. Adopted son pala eh. Thank Happy 87th anniversary. ayan, Una sa Pilipinas yan. At saka una sa puso ng lahat. Ayan. Parang hindi galing sa kabila. Parang taga DCRH na rin. Dapat dito pinag-e-extra ng mahaba lang kayo eh. Nag-aralan mo sana sa Columbian University? Columbia Business School po. Columbian Business. Gusto maging business tycoon ha? Ayan. Gusto ko lang magmana sa'yo, lakay. Kaya nagpapasalamat ako. And lagi naming, syempre, idol ka ng mga magulang ko. Okay, diba? Yan yung sinasabi ko sa'yo, Lakay. Mga pinamana. At syempre sa amin sa industriya, isa kang inspirasyon. Kaya happy birthday. Thank you, Steve. At sino, nandiyan pa ba si Mr. Isla sa AirAsia? Wala na? Wala na rin. Wala na rin. Opo. Ayan. Opo. Ba't ginawa si Director Santiago nagre-retire na kaagad na maaga? Idol din natin to. Si Ayan. Director Santiago. Napasyalan ko to nung last year. Ayan. Batiin mo natin si former NBA Director Jimmy Santiago. Ayan. Director ko yan, sir. Magandang umaga po sa inyo. Magandang umaga po, kuya. At pati sa mga nakikinig sa atin, gusto ko lang pong bumati sa DCRH. Opo. Ika-87th anniversary. At birthday mo bukas, kuya. Maraming salamat, kuyang sir. Ayan, At birthday din ngayon ni Senator Angara. Ngayon po nga pala, 15 nga pala. Ngayon po ang Akala ko birthday nung niya. 12 ang birthday niya, 15 pala. Ayan. Kaya pala nagse-celebrate ang mga taga-pangarap Masonic Lodge sa 448 na. At siyempre si Sister L. Best wishes. Ma'am, Ayan. Thank you kakasal po. lang. Thank you Bakit po. nandito ka na? Kailangan po magtrabaho. Ayan. Bago mag-testify sa impeachment trial si Director Santiago, bumati muna dito sa DCRH. Dumaan muna. Ipapatawag po ba kayo, attorney? Judge? Nakita kong nailista ako ni BP, Opo. respondent, na isa sa witness nila. Kaya maraming nag-aanyaya sa akin na ma-interview. Opo. Hindi po muna ako nagsasalita para hindi ma-preempt yung impeachment court. Ayan. Okay, sorry po sa tanong. Pala tanong kasi. Ayan. Di tanong na lang natin anong ginagawa ng magaling na dating director ng NBI ngayong retired na siya. Yes, Ayan. anong pinagkakaabalahan? Pangalawang retirement ito, nag-retire na judge. Ayan, ngayon tas
retired na NBA director. Ayan, oo. Sa police din po. Ayan, sa Ayun nga nga. pala, sa Early retirement po sa police. Oo. Ngayon po ay bumalik ako sa pagtuturo. Ako'y magtuturo uli ngayon, semester, sa Universidad de Manila. Napakaswerte yun po. naman ang estudyante ni Judge. Si Sir Cesar Chavez po ang nagpasok sa akin na maging professor uli doon. Ayan. Maraming kakilala din. Sina Fiscal, JC Bautista. Ayan, Jess Bautista. Opo, Tuturo rin sir. dyan. Oo, sila. Ayan. Bakit retired na kayo? Gusto ko magturo? Ang hirap check ng exam. Kaya ayoko magturo. Ay, mahirap po yung wala kang ginagawa. Lalo ganun po ba? yung health. Dapat yung brain daw lakay tuloy-tuloy. Lalong kakalawangin. Ayan. At saka pagka nagtuturo ka daw, Director Santiago Sir, tama ba yung Steve, ha? Ayan, pagka may edad na, pagka nagtuturo ka daw ng mga batang estudyante, lalo yung mga nasa harapan rin mga ganda, nakabata, Director? Mas nakakabata lakay. Kaya bumabata si Director Santiago, si Judge. Speaking of nagtuturo lakay, alam mo ba naging professor ko to si Sir Steve Dailisan? Naging professor mo si Steve? Oo, sa Adamson University. 2013 lakay. Family planning? Hindi. Ano subject? Writing for TV. TV. Writing for Ganun TV. ba? Talaga, nagturo ka Sa pala mahusay dyan. ng mga estudyante. Alam mo ba yan. lakay, stricto yan si Sir Steve. Ganun ba? Pero ngayon ko na-realize bakit siya stricto. Bakit? Hindi pala po pwede yung syunga-syunga kapag nandito ka na. Ganun ba? Mataas ba magbigay ng grade? Hindi, pero sa totoo lang lakay, marami akong natutunan sa kanya. Ay, hindi. Grade ang tinatanong sa grade ko, mataas ang grade ko sa kanya. Isa sa mga mataas na grade yan. Hindi niya lang, hindi ko siya binobola, pero mataas yung grade ko sa kanya lakay. May dumating pa tayong bisita dito. Bata, andito si Jericho Rosales. Si Jericho Rosales yung dumating. Ayan, si DNR Secretary LP Cuna Jr. Ayan, Secretary Cuna, sir, ayan, bumati po muna kayo. Good morning po, kumusta po kayo? Okay naman po, magandang umaga po sa inyong lahat, sa mga taga-subaybay. Happy anniversary po sa DZRH. Akala ko sino yung artista nagpapapicture Oo sa nga isang lakay, labas. sabi ko parang may dumating na artista. Ayan. Matikas. Ayan, matikas, walang kakupas-kupas, parang tatay, parang si LP Cuna lang. Si Kapurong, nadadaan din nagprograma rin dito. Ayan. So, kumusta po ang DNR Secretary, sir? Okay naman po. Bagamat maraming mga hinaharap na mga pagsubok, pero okay naman po. Ayan. Naku, yung may issue yata sa LLDA, sa Laguna Lake Development Authority. Masyado raw polluted ngayon na Secretary, sir. At may kakilala akong may ari ng fish pen dyan. Dahil daw sa pollution sa Laguna Lake, LLDA, hindi na masyadong lumalaki yung mga bangus nila at saka mahina na ang produksyon, Secretary Sir. Pakitignan nga po ito. Opo, titignan po natin. Nakakasakop po dyan, Region 4A at saka pati NCR. So, sasabihan ko po ngayon ng Environmental Management Bureau, regional directors natin na tignan po ito. At saka yung Laguna Lake, na-reclaim na yata. Parang reclamation area sa Manila Bay. Ayan. So para ano po ang programa ng DNR, Secretary Cuna, sir? Ang unang-unang programa po natin na lakay is siguraduhin mas mabilis sa mga proseso namin. Yan po ang kabilin-bilinan ng ating Pangulo, Pangulong Bongbong Marcos, na kailangan mabilis ang mga proseso, tapos ilapit yung mga serbisyo sa tao, which is exactly what we're doing now. Kakaroon po tayo ng DNR Express monthly sa iba't ibang lalawigan sa lahat ng regions. Na nakita namin, nahihirapan yung ating mga kababayan na mag-apply at saka makakuha ng ibang mga permit po natin. So, dinadala po natin na sa iba't ibang lugar, may mga help desk tayo for the different issuances ng DNR para po mas madali at mapaliwanag sa kanilang store kung anong requirements. Actually, ahead of time, sinasabi na namin itong mga requirements,
pagdala po nila yung mga requirements, nai-issue na po yung ibang mga permit on the spot. So, Yung alam mo, tagbahanan naman Secretary Mitch Cuna, sir. Kumusta po yung reforestation natin? Kasi uso ang baha, landslide, landslide. ayan. Opo. May mga tree planting pa ba tayo? napakarami po. Well, tuloy-tuloy po yung National Greening Program po natin. Nagsimula po yan 2011 hanggang 2028 siya. But aside from that, marami pong mga sector, the private sector, merong kaming linaunch mga 2 years ago na 5 million trees na commitment. On the spot pa lang, lumampas ng 5 million, ginawa na namin 10 million. So, marami pong tulong ang private sector sa atin doon. At yung NGP naman po, hindi lamang reforestation yon, job generation na program din natin dahil nag-hire tayo ng mga POs, yung mga people's organization sa lugar. Sila pong tumutulong sa seedling production, pagtatanim, pati na po maintenance and protection. Kasama ba mga LGUs dito, Secretary, sir? Kasi Kasama po natin. Ayan, Kasama kasi, po natin mga LGU kasi sila rin po magbabantay in the end dun sa area, lalo na yung mga barangay. Kasi naalala ko nung panahon ni Apo Perdi Senior, every month of June or July yata nationwide may tree planting May nung tree araw. planting. Nabanggit mo na rin yung pagbabaha na parating. Gusto ko lang ipaalala sa mga pamalang lokal kasi ang MGB, yung Mines and Geosciences Bureau namin, we provide geohazard maps sa lahat po ng mga LGU para magamit po nila sa kanilang land use plan. Ibig sabihin, may mga identified areas na geohazard zones, kung tawagin, na prone sa baha o prone sa landslide, dapat wala nang nakatira dito o papayagan na magtayo ng mga structure doon para ma-lessen po natin yung mga pagbawas ng buhay sa pagdating ng mga sakuna. Yung mga binabaha, ayan. Yung flood control sa sa Bulacan, may kinalaman ba Wala bang pakialam pinapakialaman din ba ng DNR yan? Well, dapat ho lahat ng mga projects na proposed merong environmental compliance certificate. Pero yung ibang mga flood control projects kasi, since environmental enhancement siya, dapat pang-enhance environment, walang ECC, kaya binabago namin yung policy. Basta magtatayo ng structure, dapat kunin. Para may ma-monitor kami, alam natin kung meron po tayo. Saka pagka may flood control, dapat walang maleta. Ayan. Iba yata yun lang. Ganun ba yan? Iba yun. Ibang issue yun. Huling tanong ko lang kay Secretary Mitch Cuna. Ayan, yung mining. Ayan na. Ayun, problema sa mining. Problema sa mining. Maraming pumunta nitong mga mining companies, foreign mining companies. Pero di natin na monitor yung yung mga inilalabas ba? Ayan na. Na-check ba natin yun? May kumikita ba ang gobyerno doon sa mga mining industry? Namomonitor po natin. Hindi lang kami, pati customs po. So, kasi may mga taxes and duties na kailangan sila bayaran. Namomonitor po natin. Saka, gusto ko lang po ipabahagi sa inyo na hindi lang puro mga foreign companies. In fact, maraming mga local companies ngayon ang nasa mining industry na masaya po kami. Dahil hindi naman tatakbo itong mga kumpanyang ito. May pangalan po sila na kailangan lang protektahan din. At saka marami na po ay mga listed din sa stock exchange. So, pagka nag-issue po kami ng notice of violation, tatamaan na po sila. So talagang it's in their best interest mag-comply po sa mga batas. Totoo yan, may mga local businessmen na nasa mining na rin, katulad ng mga congressman. Ayan, marami rin. Hindi ako makasagot. Ayan, nako, ito nga, isa pa, nasa oblon na ngayon. Paano na kaya ang mining company niya? Ayan, si Congressman Mike Defensor. Ayan, di ba may mining din sa Mindanao siya? Yung sa area ng BARM kasi hindi po namin sakop yun. Meron silang sariling environment department. Ayan. Okay, Secretary Sir, andito ka na rin lang. Bati mo na kami happy birthday kasi 87th birthday na namin. Tsaka birthday ni Lakay bukas, Secretary. So advance happy birthday po kay Lakay at happy 87th birthday sa DCRH na matagal na panahon po naging bahagi ang aking ama dito. He was very proud to have had a program dito for a long time. So maraming salamat po sa inyo at sana tuloy-tuloy po ang
pagsubaybay ng lahat sa DZRH. At saka Secretary Mitch, hininta ka ni Boss Fred Elizalde, ayan, magmano ka daw mamaya. Opo. Kasi ang daddy niya, father niya, naging nagtrabaho kay Mr. Boss Chairman, Fred. Fred J. Elizalde. Nakita na ba kayo? Hindi pa Di po. ba? Ayan. Nandyan si boss sa labas pala. Bati po ako. Opo. Ayan, Secretary Sir, maraming Thank you, salamat po. Secretary. Thank you very much. Teka muna, ano ba secret mo? Ba't po pogi ka? Parang artista ngayon, ha? Ayan. parang speechless si Secretary bigla. Ayan, Tanungin mo na lang daw tungkol sa DENR. Binabati ka rin atin ni Jimmy Policarpio. Ayan, bati mo naman yan. Boss. Ayan, basikret. Dati ko pong boss sa Malacanang. Ayan, Secretary Mitch, kuna sir, maraming salamat po and thank you for dropping by. Ayan. Maraming salamat po. Mabuhay po ang DNR. Opo. Dapat daras-darasan natin dito. Tsaka simula ngayon kukulitin na natin si Secretary. Minsan ang hirap mong tawagan eh. Busy ka sila, Kai. Thank you very much. Secretary sir, thank you. Salamat Good po. morning. Thank you po, Secretary. Alamin ko mamaya ang beauty secret niya mamaya. Ayan. Mamaya, natin lakay. Kakausapin natin mamaya. Ayan, nandito pa si paring Darly Deroca. Ay, kumusta paring Darly? Ayan, asan si Aling Lydia? Ayan. Alam ko na may dalang lechon lakay. kumusta ang mga- Yung lechon na nag-exercise. The first time na merong lechon na cholesterol free. Ayan. Aling Lydia sa lechon. Bakit? Kasi mga baboy nila panahon pa ng tatay niya si Boy Deroca mga biik pa. Nagja-jogging. Ginajaging yung mga biik dun sa kanilang farm sa Batangas. Ayan. Steve, maraming salamat. Thank you, pare ko. Sir Steve. Maraming salamat at happy birthday Lakay at sa DCRH. Thank you, Sir Steve. Ayan, Director Santiago Coyang, sir. Ayan, Salamat po. maraming Happy salamat birthday, po. sir, bukas. Saan ba ang celebration ni Secretary Berosipol, Secretary San Angara? Wala pa pong Wala pasabi. pa. Hindi naman nagpaparamdam. Wala pang paramdam. Kailangan batiin natin hanggat magparamdam lakay. Ito, binabati ni Grandmaster Bob Moran tsaka ni Right Worshipful Past Grandmaster Raul Canon. Ayan, at siyempre mga brethren sa Pangarap Lads. Director sir, ayan, papanoorin na lang kami sa impeachment trial mamaya. Hindi pa naman siguro lakay. Kailan po isasalang sa witness stand? Wala pa po akong subpina, sir. Wala pa ba subpina? Kasi Nilagay lang naman daw sa listahan ng lakay. Respondent. Mauna pa raw yata si Director Melvin Matibag eh. Ay, oo. Sa siya Ayan, lakay? Kailan ba siya? Monday? Monday yata. Monday na. Monday. Sa Monday. Ayan, Director Jimmy Santiago Coyang, sir, maraming salamat po. Ayan, Steve Dailisan. Happy birthday. Ayan, Thank you po. Thank you, Ayan, Director, Salamat. sir. tawagan mo lang kami Sir kung Steve. Thank you, sir. Tawagan mo lang kami pagka nasa palka na, ha? Babalik ka na ba, Sir Steve? Sa Ay, ibang parang airline. Darlene, ayan. DCRH na lang. DZRH na lang daw. Happy birthday. Ayan. Extra muna. Extra ka muna, Sir Steve. Siyempre, para sa kauna-unahan sa Pilipinas, ako po si Steve Dailisan. Ayan. Ayan. Happy anniversary. Thank you very much, Steve. Director Jimmy Santiago Coyang, sir. Thank you and good morning. At sa cellphone na buwabati, ayan, hindi na namin, Maraming salamat po sa lahat ng mga greetings. Pero lakay, bago tayo sandali. magpaalam. May flash report tayo. Ang nangyari kay Senator Rodante Marcoleta. Flash Report. Flash Report! Ito muna ang flash report. Si Senator Rodante Marcoleta ipinalilipat na sa New Quezon City Jail. Detalye balita mo, RH5, Val Gonzalez. Val. Sister El at Mayor, kalalabas-labas lamang nitong ruling na nitong si Sandigan Bayan, 3rd Division Chairperson Justice Carl Miranda, na nag-aatas na maaari nang ilipat ngayong araw sa Quezon City Jail Male Dormitory sa Payatas, Quezon City, si Senador Rodante Marcoleta. Ito'y kasunod ng isagawa ng report na inilabas ng PNP General Hospital na hindi na kailangan ng hospital confinement ang senador. Batay na rin dun sa report o medical findings ng UP-PGH kung saan sumailalim sa pagsusuri itong si Senador Marcoleta kahapon ng tanghali. At kasabay din yan ay nagpahayag na rin ng kahandahang mailipat sa Quezon City Jail sa Payatas
itong si Senador Marcoleta ng PNP CIDG. Kung may paparinig sana natin na Mayor at Sister El, yung pinuno ng PNP CIDG NCR na nagsasabing anumang oras o ngayong oras din mismo na ito ay ililipat na nila itong si Senador Marcoleta sa Payatas City Jail o Quezon City Jail. Nasaan siya ngayon? Nasa from PNP, dadali na sa Payatas. Si Senador Rodante Marcoleta, Mayor, ay nandito pa ngayon. Nandito pa ngayon sa Sandigan. Bayan. Okay. Nasa Sandigan Bayan pa dahil kalalabas-labas lamang nung ruling nitong si Justice Carl Miranda na wala nang dahilan para manatili pa sa hospital confinement itong si Senador Marcoleta. Kasunod nga nung all fit at magandang kondisyon na nakita ng UPPGH. Si Senador Rodante Marcoleta ay nandito na ngayon sa aking harapan dito sa may ika-4 na palapag nitong Sandigan Bayan at nakasuot siya, Mayor, ng kulay orange. Na yellow. Kulay orange Mayor. Kulay orange ba yan? Parang may nakita kong yellow. Parang yellow ang tingin ko. Anyway, Orange Orange, okay. Yun yung detainee ng CIDG muna dahil ang may kustodiya ay itong CIDG NCR muna. At mamaya ay magiging dilaw na ito kapag nasa kustodiya na siya ng Bureau of Jail Management and Penology sa pamamagitan ng Payatas, New Payatas Jail o New Quezon City Jail sa Payatas, Quezon City. At kasabay din nito, Mayor, ay itong si dating Congressman Mike Defensor at dalawa pang co-accused na negosyante itong sina Biray, si Aristotle Biray at Joseph Espirito ay binasahan na rin ng sakdal ng Sandigan Bayan sa kasong plunder kung saan kasama niyang co-accused itong si Senador Rodante Marcoleta. Pawang naghain ng not guilty plea itong tatlong co-accused ni Senador Marcoleta sa kasong plunder. Natuloy, Mayor, yung arraignment ngayong umaga matapos na maghain ng mosyon ng kampo ng mga akusadong sina dating Congressman Mike Defensor, itong negosyanteng sina Biray at Espirito, na isagawa na ito ng 3rd Division. Sa record ng korte ay nag-withdraw na rin ng nakahaing motion to quash information sina Defensor, Espirito at Biray noon pang July 13 dahil dito itinakda na ng korte ang pre-trial sa kaso sa darating na adjes ng Agosto. Sa panig naman nitong si Senador Rodante Marcoleta, Mayor at Sister El, hindi ito nabasahan ng sakdal ngayon dahil nakabimbin pa rin sa 3rd Division ng Sandigan Bayan ang July 5 petition nito na motion to quash information o yung kanyang hirit ng kanyang kampo sa korte na ibasurang kaso laban sa kanya. Ngayon na, Mayor, ay bumaba na itong si Senador Rodante Marcoleta, gwardyado ng mga tauhan ng PNP CIDG at hindi pa mabatid ngayon kung dadalhin muna sa PNP General Hospital o mula dito sa Sandigan Bayan ay magtutuloy-tuloy na dito sa New Quezon City Jail sa Payatas, Quezon City, itong si Senador Rodante Marcoleta matapos ngang maglabas ng direktiba ang korte na hindi na nito kailangang manatili pa sa PNP General Hospital. Val, ito sa sabay-sabay na ng isang sasakyan na papuntang New Quezon City Jail at sina Senator Marcoleta, former Congressman Mike Defensor, itong si yung dalawa pa, nakalimutan ko yung last si name. Aristotle, ayan. Aristotle Biray. Si Biray. Yung si Espirito. Hindi pa malaman yan na Mayor at Sister El kung sabay-sabay na sila dahil nung nakarang hearing ang binabanggit ng BJMP, kulang sila sa sasakyan. Kaya kung mula dito ay itutuloy na ng CIDG sa New Quezon City Jail sa Payatas itong si Senador Rodante Marcoleta ay wala itong ibang maaring sakyan kundi yung sinakyan ng nitong sina Mike Defensor at dalawang iba pa mula sa Payatas patungo dito sa korte sa isinagawang hearing ngayong umaga. Kulang sila ng sasakyan. Maluwag naman yung mobile natin. Di i-volunteer mo na sasakyan natin, Ikaw Val. na. Val, Safe paira pa. mo muna yung mobile mo. Ayan, pwede rin, Mayor. Pero sanay naman tayo dyan Para alam mo yun, meron ka ng
Solo mo sila, Val. Alam mo naman ang korte, napakahigpit niyan. Kung ano yung mga salitang kanilang binitawan, ayun ang dapat masunod at hindi maring gumawa ng ibang desisyon ang sino mang law enforcement agency na mayroong kustodiya sa isang akusado. Yan pa rin ang pinakauling sitwasyon mula rito sa Sandigan Bayan na sa Quezon City. Ako si Val Gonzales, isa rito una sa Pilipinas, una sa Pilipinas. Flash Report. Flash Report! Maraming salamat, Val Gonzales. Si dating Senador Rodante Marcoleta nagpahay po ng not guilty sa kanilang arraignment sa Sandigan at ililipat na sa New Quezon City Jail sa Payata sa Quezon City. Habulan ang report mula kay Edniel Parosa. Ang live-in partner ng pinatay na American marine biologist sa Negros Oriental, kabilang sa 2 persons of interest. Detalye balita mo, RH52, Edniel Parosa. Edniel. Lakay at Sister L, itinuturing ng person of interest sa kaso ng pagpaslang sa American marine biologist sa Negros Oriental ang kanya mismong Filipina live-in partner. Wow. Sa panayam ng reporters dito sa Camp Crame, sinabi ni Negros Oriental Police Director, Police Colonel Timar Alam, na kasama itong tinay sa 2 ng TOI sa pamaril kay Dr. Kent Carpenter. Palaisipan kasi umano, ani Alam, kung bakit dinuhay ng 3 suspect ang babae nang pasukin nila ang bahay at tinggain ang biktima para manlimas ng 50,000 at iba pang ari-arian. Nagdegatibo rin sa vaginal swab test ang tinay. Taliwas sa unang niyang sumbong na ginahasa siya ng mga suspect. Kabilang sa mga kulong sinisilip ng Special Investigation Task Group ay kung kakilala ng kalib-in ni Carpenter ang mga suspect, kaya hindi naman siya totoong sinakta. Nangyaring pamaril habang nanonood ng TV sa sariling bahay sa barangay Adjong, Bayan ng Sibulan, ang dayuhang biktima. Kilala si Carpenter sa kanyang pag-aaral at deklarasyon sa Verde Island Passage bilang Center of Marine Biodiversity, hindi lamang sa Pilipinas sa mismong mundo. Kabilang pinang-eksperto sa mga tumestigo para sa 2016 Arbitral Award sa West Philippine Sea na ipanalo ng Pilipinas. Hindi sinasamtabi ng FITG ng PNP na may kinalaman pa rin sa nabanggit na trabaho ang nangyaring pamaslang sa nabanggit na American Marine Biologist. Ako si Edniel Parosa, Laser H. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Edniel Parosa. Kakalungkot naman. Daming bayan. At yan po ang kabuuan natin palatuntunang damdaming bayan. At muli po, ayan, maraming salamat sa mga buwabati sa atin sa celebration ng 87th year anniversary ng kauna-unang himpilan sa Pilipinas, ang number 1 DZRH. Ako po si Deo Macalma. At ako naman po si Sister L, Elaine Apit. Maraming salamat, Lakay, sa lahat ng bumabati sa atin, mga nagpunta dito. At Lakay, online, marami kasi ang bumabati sa atin ng mga avid listeners natin. Thank you po, hindi namin kayo maiisa-isa, pero maraming salamat po. Sister L po, Elaine Apit, stay safe and God bless. Susunod na Operasyon Tulong. Oy, Most Worshipful Roland Paulino, good morning. Thank you sa pagbati po, ha? Susunod na ang Operasyon Tulong Miss May, Binauhan, at siyempre, patuloy pa rin po ating coverage sa impeachment trial at mga buwabati dito sa ating anniversary. Mamaya po, 12:30, nakatutok na kami sa impeachment trial. Daming bayan.